Sa layunin ng National Commission for Culture and the Arts at Philippine Cultural Education Program na patuloy kayong bigyan ng mahusay na edukasyon sa kultura, bibigyan namin kayo ng iba't ibang uri ng kaalaman tungkol sa balagtasan. Gusto niyo bang alamin kung ano ang kasaysayan ng balagtasan? Pakinggan natin si Dr. Galileo Sapra mula sa University of the Philippines, Diliman. Salungat sa popular na paniniwala, hindi si Francisco Balagtas o Baltasar ang lumikha ng balagtasan. Isinilang ang balagtasan, kagaya ng nabanggit kanina, sa isang pulong noong Marso 28, March 28, 1924, ng Kapulungang Balagtas. Isa itong organisasyon ng mga manunulat at tagapagtaguyod ng wikang Tagalog. So bago ako magpatuloy doon sa kasaysayan ng balagtasan, kilalanin muna natin yung ilang katangian ng balagtasan. Kagaya ng binanggit ko kanina, titignan natin ito bilang isang anyo ng dula. Bakit? Dahil sa nasa balagtasan yung iba't ibang mga elemento ng dula. Ano ba yung mga elemento ng dula? Meron tayong aktor, meron tayong espasyo, meron tayong manonood, teksto at konteksto. So isa-isahin natin ang mga elementong ito. Una, ang aktor at manonood. Pagsasamahin ko na. Gumaganap sa balagtasan ang dalawang mambabaligtas at isang lakandiwa. Bakit tinawag na lakandiwa? Yung lakandiwa ay ang tagapagpadaloy ng debate. Yung salitang lakan ay titulo ng dakilang tao, lakan. Ang lakandiwa, kung gayon, ay nangangahulugang may dakilang isip. Kaya nga siya yung namamagitan sa pagtatalo kasi tinitignan siya na isang tao na mayroong matayog, may dakilang isip. Noon ang madla o manonood ay kinikilala namang bayang matinot makapangyarihan. Dahil noon, ang madla ang humahatol sa mananalo. At ilan sa mga pamantayan ng paghatol, kanina parang nabanggit na rin ni Sir Rio, ay taas ng diwa, linaw ng katwiran, at sarap ng salita. So ulitin ko, taas ng diwa, linaw ng katwiran, at sarap ng salita. Tingnan naman natin ang espasyo. Noong kasikatan ng balagtasan, kabilang sa pinagdausan ng balagtasan ay ang mga malalaking teatro ng Maynila, tulad ng Teatro Zorilla at kanina nabanggit din Olympic Stadium. Ang balagtasan ng mga kilalang Makata ay ibinabalita rin sa mga pahayagan. Merong ina-advertise at pinopromote yung mga event na ito. Pagkaraan ang mga kalapit na lalawigan ay mag-aanyaya rin sa parehong grupo na nagtanghal. Sa mga lalawigan, ang mga grandstand sa mga plaza ang entablado. Sa mga sumunod na dekada naman, ang mga stage at auditorium ng mga paaralan ang naging espasyo ng pagtatanghal. Kung minsan, pwede rin isa ng Makata na lang ang sumulat ng buong script na bibigkasin ng isang bata o nagsasanay pa lang na mambabalagtas. Siguro, dito ba kayo ba sumulat? O meron, o nagpasulat kayo ng inyong pyesa sa inyong coach o sa inyong guro? Sana kayo mismo sa sikapin ninyo na matuto na sumulat ng sarili ninyong pyesa. Ang script ay karaniwang nakasentro sa isang paksa, karaniwang tungkol sa napapanahong issue sa lipunan o politika. Tingnan niyo naman yung tatlong paksa na pinagpilian niyo, di ba? Mga mga current issues na pinag-uusapan natin sa lipunan natin ngayon. Kaya kanina yung tanong nga, ang balagtasan ba ay bagong flip top,
Siguro yun yung isa sa kaibahan ng balagtasan sa flip-top battle, rap battle. Kasi ang balagtasan, mga seryoso paksa ang karaniwang pinag-uusapan. Ang paksa ay dinidevelop sa paghahanay at pagpapaliwanag ng mga katwiran. Kaya ang balagtasan ay inilalarawan din bilang anyo ng pangangatwiran o labanan ng katwiran. Ang katwiran ay maaaring batay sa current events, sa kasaysayan, dokumentong legal, filosofiya, siyensya, Biblia, mga salawikain, personal na karanasan, o kahit anong sanggunian hanggat ipapahayag ito sa matulahing paraan. So maraming pwedeng pagkuhanan ng mga ebidensya o mga katwiran na ilalagay nyo dun sa inyong pyesa. Ang mismong debate ay sumusunod sa ganitong balangkas. Una, ang panimula ng lakandiwa na nagpapakilala sa dalawang mambabaligtas sa paksa at sa tuntuning. Pangalawa, ang tinatawag na unang bulasan o ang paglalahad ng mga panimulang katwiran. At pangatlo, ang sagutan o ang serye ng palitan ng katwiran at ikaapat ang paghahatol. Ang teksto ng balagtasan ay nakabatay sa anyong ng tradisyonal na tulang Tagalog. Nangangahulugan itong taglay nito ang tatlong pangunahing elemento, ang sukat, tugma at talinghaga. Kaya nga mamaya pagkatapos ko isang session ay nakatuon doon sa pagtalakay ng tugma at sukat. Okay, balik tayo doon sa kasaysayan ng balagtasan. Ang unang script ng balagtasan na naisulat ay may simpleng pamagat na balagtasan. At inilathala ito sa Lingguhang Magazine, ang Bagong Lipag Kalabaw, noong April 5, 1924, upang maging modelo, upang maging huwaran. Nagkaroon din ng panawagan katulad ng ginawa ng PSEP sa inyo, di ba? Nagkaroon ng call for participants. No? So noon din, nagkaroon ng panawagan sa mga makata para lumahok sa pagtatanghal ng balagtasan. 3 pares ng makata ang tumugon doon sa panawagan. Pero sa 3, ang tambalang Jose Corazon de Jesus at Florentino Pollantes ang napatampok. Sila yung pinakasikat, doon sa 3 grupo o 3 pares na tumugon doon sa panawagan na magbalagtasan. At yung unang-unang balagtasan na kanila pinagtalunan ng pamagat ay Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan. Si De Jesus ang Paro-Paro at si Colliales naman ang Bubuyog. At ang naging lakandiwa dito sa unang balagtasang itinanghal ay si Lope Santos. Ang kauna-unahang balagtasan sa entablado ay itinanghal noong April 6, 1924. Ang script ay isinulat ni De Jesus at Colliantes mismo. Paano nila ito sinulat? Salitan nilang isinulat ang magkabilang panig ng paksa. So maaaring nauna si De Jesus, tapos yung naisulat niya, ipinasa niya kay Colliantes, sinagot niya, tapos ibinalik niya kay De Jesus, salitan. Pinatutunayan ito na ang balagtasan ay pinaghahandaan. So saan nanggaling yung ideya na ang balagtasan ay extemporaneous? Posible rin naman, dahil sa, for example, yung paksa na Dalagang Pilipina noon at ngayon, kung halimbawa madalas na itong pagtalunan, maaaring yung mga makata ay nakaipon na ng mga katwiran. Kaya naman pagka nahihilingan sila na mag-impromptu balagtasan, akala mo ay doon lang mismo nila naisip yung mga katwiran. Pero sa katunayan, dati na nila itong napaperform. At dati na rin nila itong napaisipan. Kaya nagmumukha na extemporaneo yung pagbabalagtasan nila. Pero sa katunayan, napaghandaan na rin naman nila. Ang unang itinanghal na balagtasang ito ay mainit na tinanggap ng madla.
Gayon na lang ang tagumpay ng tambalang de Jesus Colyantes kung kaya't marami pang beses na ulit ang kanilang sagupaan. Matapos ang unang balagtasan, nagtalo silang muli sa paksang magdaragat at magbubukid. Sa isang bahagi ng balagtasan na ito, bumigkas si Jesus ng ilang taludtod na wala sa napagkasunduang script. Sinabi ni Jesus, "Kung hindi lang sa narirитong marilag na diwata, disin sana ang mukha mo'y inabot ng aking sipa." No? So parang alam mo na hindi siya parte ng script kasi parang nangiinsulto siya, no? Kay Colyantes. So nung narinig ito ng mga nanonood, nagtawanan yung audience, no? At dahil doon sa reaksyon na yun ng audience, nakaisip din ng sagot si Colyantes. Sabi ni Colyantes, "O katakatakat kahimahimala, may kabayo palang marunong tumula." At naghiyawan ang madla. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaalitan sina de Jesus at Colyantes na tumagal ng ilang buwan. Patunay ito na sadyang may elemento ng spontaneidad o pagkabiglaan sa pagtatanghal ng balagtasan kahit na may nakahandang script. Isang elemento na dapat nang asahan sa isang anyong pabigkas. Kaya yung gagawin ninyo, kung meron man kayong nakahandang script, huwag kayong pakulong doon o patali doon. O pwede rin magdagdag kayo ng ilang mga elementong pwedeng makabigla doon sa inyong kalaban o kaya makagulat din doon sa mga manonood. Itinuturing na pinakamalaking labanang de Jesus Colyantes ang balagtasan nilang dalagang Pilipina noon at ngayon. Ito yata yung binabanggit ni Sir Rio kanina. Itinanghal ito noong October 18, 1925, no? At kabilang sa mga nanood, pakinggan nyo kung sino yung audience na nanood itong balagtasan ni de Jesus at Colyantes. Sila General Emilio Aguinaldo, mga senators, mga congressman, at iba pang opisyal ng pamahalaan. At may delegasyon din galing sa iba't ibang lalawigan, no? Kasi nangyari nga ito sa Maynila. At sa tansya ng mga pahayagan ng mga reporters, mga 8,000 to 15,000 ang audience nung balagtasan na yun. So napakarami. No? Ito, importante rin itong impormasyon na ito sa balagtasang ito sa Olympic Stadium. Pinili ng mga manonood ang nagwagi sa pamamagitan ng palakpakan. At itinanghal, sino sa palagay niyo ang nanalo? Si Jose Corazon de Jesus. At siya ang kauna-unang itinanghal na hari ng balagtasan. So mahalagang itampok na ang unang hari ng balagtasan ay iniluklok ng madla ng mga manonood na nagpapatunay na mahalaga rin ang papel ng manonood sa pagtatanghal ng balagtasan. Sa tugatog ng popularidad ng balagtasan, halos lahat ng kilalang makatang Tagalog ay lumahok dito. Lumaganap din ito sa iba pang wika, sa mga Pampango. Meron bang taga Pampanga dito? Ano yung version ninyo ng balagtasan? Krisotan. No? Tapos sa mga Ilocano, meron naman silang Bukanegan. Okay. At meron ding mga Makatang nagkipagbalagtasan sa wikang Espanyol at wikang Ingles. No? Bakit kaya tinanggap yung balagtasan sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ito yung pinapaliwanag ni Sir Rio kanina na hindi lang naman talaga nakaugat ang balagtasan sa duplo. Nakaugat ang balagtasan sa mayamang tradisyon nating mga Filipino ng mga debating patula, no? O yung mga poetic joust na tinatawag, no? Binabanggit ngang example kanina sa mga ritual sa kasal, no? Merong mga debate o sagutang patulak, no? Yung iba't ibang mga ethno-linguistikong grupo. So familiar yung ganong form, no? Yung ganong anyo na nakikipagdebate at sa pakikipagdebate na yon ay ginagawa
sa paraang patula. Kaya nung lumitaw itong balagtasan, parang bago pero hindi rin bago, no? Familiar ito. Kaya madaling nagkaroon ng bersyon nito sa ang mga Kapampangan, ang mga Ilocano, at hindi lang alam baka yung iba pang mga grupo ay nagkaroon din ng kanya-kanyang bersyon ng balagtasan. Nakatuwid din ito sa mga pahayagan at magazine. Isa sa pinakamahalagang balagtasan sa print media ay Kahapon, Ngayon at Bukas, na lumabas sa Lingguhang Magazine na Bagong Lipag Kalabaw din mula August 10, 1926 hanggang December 17, 1926. So ilang buwan tumagal, no? Yung serye na yon ng balagtasan sa pahayagan. Medyo special itong balagtasan na ito kasi imbis na 2 lang, 3. Kasi nga Kahapon, Ngayon at Bukas. At yung mga ang nagwagi sa balagtasang ito ay napagpasyahan sa pamamagitan ng mga botong ipinadala ng mga mambabasa, no? Kasi nga syempre hindi naman ito penerform, so paano makakaboto yung mga saksi dito o tagabasa ng balagtasan nito. So may ipinadalang boto doon sa magazine. Tapos noong 1937, isang maka-Filipinong kumpanya ang nagtaguyod ng balagtasan sa radyo. Tumagal ito hanggang 1941, nahinto dahil sa gera at binuhay noong 1946 at umere pa hanggang 1956. So 10 taon pang nabuhay, no? Pagkarang ma-revive ito noong 1946. Sa mga sumunod na dekada, ang balagtasan ay patuloy na itinanghal sa mga paaralan, sa mga plaza at pista, at sa mga pagdiriwang ng buwan ng wika at pati sa radyo. Ginagamit din ang anyong ito para talakayin ng mahalagang politikal, ekonomiko at panlipunang issue. Halimbawa, noong October 1987, pinagtalunan ng issue kung ang perang ibinabayad ng US sa Pilipinas sa paggamit ng teritoryo nito bilang basa militar ay aid o rent. Okay? Ginamit din ito ng mga grupong sektoral at non-government institutions sa pagpapaliwanag sa publiko ng mga napapanoong isyong panlipunan. Noong 1991, halimbawa, itinanghalang isang balagtasan na pinagtalunan ang bentahe at desbentahe ng pagpapanatili ng basing militar ng US sa Pilipinas. Noong 1995 naman, pagkaraang mabitay si Flor Contemplacion, ang Filipinong DH na hinatulang mabitay sa Singapore, isang balagtasan ang itinanghal para suriin kung nagkulang ang gobyerno ng Pilipinas para protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs. May mga pagsisikap lalo pang pasiglahin ang balagtasan sa hanay ng mga estudyante sa elementary at high school. Noong 2009, ang UP Sentro na Wikang Filipino kasama ang Department of Education ay nagtaguyod ng pambansang balagtasan tulad ng ginagawa ng PSET ngayon. At high school din yung mga participants, no? Ang meron ngang kasama natin ngayon na kalahok noong 2009 doon sa pambansang balagtasan na iyon, no? So yung pinagtalunang paksa ay pinamili sila, no? Una, dapat bang magkaroon ng uniforme sa paaralan? Kasi dati issue yun eh. Sa elementary, high school, dapat ba mag-uniform o pwedeng kahit na ano yung suot, no? Pangalawa, dapat o hindi dapat dagdagan ng 1 pang taon ng high school. So issue din yun. Ngayon, nadagdagan na nga ng 2 taon. O pagdedebatayan ba kung babalik tayo dun sa 4 na taon? At sa pangatlo na pagpipilian, sa lumalalang sitwasyong pangkapayapaan sa bansa, sino ang dapat sisihin? Ang tao o ang pamahalaan? No? So ginanap itong balagtasan na ito sa UP Theater, malaking-malaking venue ito. Ang naimbitahan naming mga manonood ay umabot ng 2,000 participants. So, ang nakakatuwa nito,
habang nagbabalagtasan na yung mga teams, no? May mga yugto na talagang nagsisigawan yung mga manonood ng mga estudyante rin at tumatayo sila kasi excited sila doon sa naging takbo ng debate. So parang natuwa kami dahil sa parang na-recreate, no, yung spirit, no, ng balagtasan ng mga 1920s, no, nung ginawa itong balagtasan na ito noong 2009. So ngayon nga, salamat sa PSEP, sa pangunguna ni Sir Sunny Cristobal, kasi tama ba, 12 taon na, simula ba na nagsimula ng diwang, kasama na ang balagtasan kasi napapanatili nitong masigla itong anyo ng panitikan na ito. Dadako na po sa huling bahagi ng aking presentasyon at ito yung kabuluhan ng balagtasan noon at ngayon. Kanina nagawa na rin ito ni Sir Rio yung sa context ng Amerikanisasyon, di ba? Yung nung unang lumitaw itong balagtasan na ito, bakit ito mahalaga, bakit ito significant, no? So mas makikita natin yung kabuluhan nito kung ibabalikan natin yung konteksto noong mga unang dekada na pananakop ng mga Amerikano, yung tinatawag nating Amerikanisasyon, no? Yung pagdaluyong ng mga cultural elements ng Estados Unidos, yung nanakop sa atin, at kinalaganap ito sa lipunan. So kung isa sa konteksto ang balagtasan sa mga unang dekada ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas, maaaring ituring ang balagtasan bilang isang anyo ng kontrakultura laban sa paglaganap ng kulturang banyaga. Ang kabuluhan nito ay maaaring sipatin sa 3 aspekto. Una, ang paggamit ng balagtasan para talakayin ang mga isyung pampolitika at panlipunan. Pangalawa, ang pagtatampok sa tradisyon at kulturang Filipino para salungatin ang Amerikanisasyon. At pangatlo, ang paggamit sa balagtasan bilang mental na ehersisyo. So, isa-isa kong ipapaliwanag ang 3 na ito. Una, yung paggamit sa balagtasan para talakayin ang mga isyong pampolitika at panlipunan. Bagaman ilan sa mga nabanggit na paksa ng balagtasan ay tila walang saysay. Kanina yata na-flash dito yung ilang mga example na meron pang mga timba o baso, kawali o palayok, no? At saka meron pa isa pa pala na nalakawan ko. Pero okay na, baka sa open forum na lang kung meron, no? Bagaman ilan sa mga nabanggit ng paksa ng balagtasan ay tila walang saysay, maraming debate ang sumentro sa mga napapanahong isyung panlipunan. Kabilang dito ang balagtasan tungkol sa kalayaan, sa porma ng gobyerno, sa pakikialam ng dayuhan sa ating gobyerno at ekonomiya, sa korupsyon sa pamahalaan at sa paraan ng pagpapatakbo ng ekonomiya at marami pang ibang paksang politikal, paksang pang-ekonomiya at paksang panlipunan. So mahalaga yun, no? Kasi katulad ng ginagawa natin ngayon, yung mga paksa na binigay sa inyo ng BISEP, hindi naman kung ano-anong paksa lang, no? Na parang nagsasayang lang tayo ng laway, no? Mga paksang makabuluhan yon at mahalagang pag-usapan. Pero ginagawa natin yung pag-uusap, yung pagtalakay sa paraang malikhain. Pangalawa, yung pagtatampok sa tradisyon kontra sa Amerikanisasyon. Ang balagtasan ay isa ring paraan para itampok ang tradisyon at kulturang Filipino. Nagawa ito sa balagtasan dahil sa una, na-transforma nito ang isang lumang anyo, ang duplo, para lumikha ng bago. Pangalawa, dinakila ang isang makatang Tagalog ng ika-19 na siglo, si Francisco Balagtas. At ikatlo, itinaguyod ang sariling wika. Kanina parang natanong na rin ni Sir Rio, bakit ba mahalagang itampok o dakilain si Balagtas? Isa na namang mahabang usapin yun, no? Bagaman iilan ang mga akda na nakatawid, no, sa ating henerasyon mula kay Balagtas, yung Florante at Laura, yung pinakakilala na. Meron din yung isang
Sainete, yung La India Elegante, E.L. Negrito Amante, at saka yung isang mahabang komedya, yung Orosman at Satira, no? Ilan lang yung mga mababasa natin ngayon sa maraming sinulat ibaligtas kasi yung iba ay hindi na available, no? Nasira na, nawala na, no? Pero yung ilan na akdang naiwan ibaligtas ay sapat na para makita natin yung kadakilaan niya, no? Sinasabi nga na hindi si Del Pilar, hindi si Rizal, hindi si Bonifacio ang unang bayani ng ating lahi kung hindi si Balagtas, no? At pag binasa natin yung mga nabanggit kong akda ni Balagtas, no, doon ninyo makikita kung bakit makatwiran, no, yung ganong pagpapalagay na si Balagtas ang unang bayaling Filipino. Ang mga gawaing ito ay dapat nating tignan sa konteksto ng iba't ibang pagtatangka ng administrasyong kolonyal na ipakilala at palaganapin ang kulturang banyaga. Okay? Ang mga Amerikano ay hindi lamang nagturo ng Ingles, kundi kinasangkapan pa ito bilang medium ng pagtuturo. At sa paggamit ng Ingles, lalong napadali ang pagdaloy ng kultura mula sa kanluran. Kaya mahalaga na yung balagtasan ay ginagawa natin sa sarili nating wika. At later on, yung mga Kapampangan, ginawa ito sa sarili nilang wika. Yung mga Ilocano, ginawa rin ito sa sarili nilang wika, yung Bukaneka, no? So pinanatili nitong masigla at buhay yung katutubong wika. Bukod pa sa pinapaalala sa atin yung kadakilaan ni Balagtas, no? At pinapaalala yung mayamang tradisyon natin ng mga debating patula, no? Pangatlo, nakahalagahan yung paggamit sa balagtasan bilang mental na hersisyo. Samantalang may mga balagtasan na tumatalakay nga sa mga isyong pampolitika, may mga pagtatalo rin tungkol sa mga pagsangtila magagaan, magpapagpatawa at walang kwenta. Halimbawa nito ang ginto at bakal, lumpia at empanada, sabong at kabaret, baso at tabo, palayo at kawali. Sa pagpili ng dalawang bagay, mahihiwatigan ang layuning pagbanggain ang dalawang konsepto mula sa magkaibang kultura. Kaya ang ganitong uri ng balagtasan ay karaniwang nauuwi sa pagtatalo na pinupuna ang moderno at banyagang kultura samantalang isinusulong ang tradisyonal at sariling kultura. Sa unang tingin, wari paglalaro ng salita lamang ang ganitong balagtasan na may layuning mang-aliw, ngunit habang dumadaloy ang debate, mapapansing ang mga bagay ay lunsaran pala upang talakayin ang mga isyong panlipunan sa paraang mapaglaro, malikayin at mapagpahiwatig. Ang tila simple at walang halagang balagtasan ay may iba pang tungkulin. Isang katangian ng balagtasan ang hayaan ang mga makata na umisit na mga katwiran mula sa iba't ibang sanggunian. Nahihikayat nito na maging mapanuri at malikayin ang mambabalagtas. Sa panig naman ng manonood, kailangan niyang sundan ang palitan ng mga katwiran lalo't sa maraming pagkakataon. May tungkulin silang pagpasyahan kung sino ang magwawagi sa labanan. Kung gayon, ang balagtasan ay nagsisilbing ehersisyong pangkaisipan kapwa sa mga mambabalagtas at samadla. So lalo nang mahalaga yung ganong mental exercise sa panahon natin ngayon, no, na punong-puno ng fake news, no, sa iba't ibang mga daluyan ng impormasyon, no. So hinahamon tayo nitong ehersisyo na ito, itong balagtasan na ito para patalasin, no, yung ating isip, yung ating diwa para matimbang natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung mga makatwiran. So yun lang po, baka meron kayong tanong tungkol sa kasaysayan ng balagtasan na maaari pong ipaliwanag pa. Maraming salamat po. Naway natuto kayo sa aming mga lectures tungkol sa mga kaalaman na dapat nating matutunan sa paglikha ng balagtasan. Magandang
Muli nating buhayin ang tradisyon ng balagtasan. Ito ang isa sa mga original nating mga palabas sa ating bansa. Kaya lagi nating buhayin ang balagtasan sa ating komunidad, sa ating mga paaralan at sa ating isipan. Mabuhay po kayong lahat.